Ayan na naman. Nakakahawa to si Richard, ano ba yun? Ayan. Nakakatuwa yun eh. Ano ako dyan eh. Inspired ako dyan sa taong yan. Matuwa masiyahin. Dapat lang naman, maging masaya sa buhay. Kasi pagka malungkot ka palagi, ano pang purpose? Ano pang purpose ng buhay, di ba? Naano ko lang yung pagka nagbablog siya, inaano ko siya. Ano yan? Okay, pakinggan na natin tong ngayon, tong news na to kahapon, na nag-flash lang dito sa YouTube. Tapos, hindi ako makapaniwala dito sa news na to. Yung isang Pinay na nurse na nahatulan ng habang buhay sa Germany dahil sa pag-aano ng gamot at pagnanakaw daw ng mga singsing sa mga pasahero. Hindi ako maniniwala, kaduda-duda. Alam niyo kung bakit? Unang-una, yung mga Pilipina nurse, yung kultura natin na talagang mapagmahal sa mga taong nilalang o sa sangkatauhan. Bakit kamo? Dahil kasi hindi naman magdidemand ng iba't ibang lahi sa Pilipinas mag-hire ng mga nurse kung wala tayong reputasyon na wala tayong track record na maganda, di ba? Kaya nila nagusto yan. Dahil meron tayong disiplina. Alam nila yan. Pero dito sa news na to, may daw talaga ako dito eh. Mas malalim. Pero titignan natin. Pero hindi ako makapaniwala. Ngayon, kung totoo man to, kasi nahatulan na siya, pero dapat to mag-appeal eh. Ipa-open ulit itong ano na to. Hindi po pwede kasi kawawa yung Pilipina. Sibiruin mo. Tumawag ako sa kaibigan ko. Sabi ko ba, ano ba nangyari doon? Bakit nahatulan? Naniniwala ka ba ron? Ako nga rin, hindi rin makapaniwala, sabi niya. At saka yung pamangkin niya mismong sumama doon bilang nagpaliwanag din sa korte na parang nagtatranslate. Na ngayon, ang sabi ng pamangkin niya, alam mo, tita, hindi na ako, yung Filipina nurse yan, very educated, sabi niya. Matalino. At saka wala sa pagkatao niya yung gagawin. Kaya sinabi ng Pilipina talaga hindi niya ginawa. Pinangatawanan niya na hindi niya ginawa. Pero ewan ko kung bakit nahatulan ng ganon. Kasi ang unang-una dyan, ang number one dyan, yung unang factor dyan, ay walang tumutulong. Ngayon, tinanong ko bakit wala bang embassy dyan? Nag-reply daw ang embassy after 8 months. Isipin mo 8 months. Ibig sabihin, wala na yan. Kapag ang kaso, walang tumutulong, walang nag-aasikaso, ahatulang kanyang guilty kasi walang nag-aasikaso. Ngayon, ang tanong ko, nasaan yung mga tinatawag natin, yung naniningil dyan sa airport, yung mga para sa mga OFW, mga department, migrant worker. Di ba? May mga sila, may mga department sila para bigyan ng protection. Bakit 8 buwan bago nag-reply ang embassy? Ibig sabihin, kaduda-duda, di ba? Hindi ko naman sinasabing irresponsible yung mga embassy kasi karamihan talaga responsible. Nagkaroon nga ng problema, lalo na rito dito sa Spain, meron nga rito, tsaka dyan nung nandun ako sa Austria din, meron mga inaaway ng mga asawa nila. Ang embassy instant nag-ano sila, gumagawa ng action
Pagka merong naabuso, tinatawagan nila yung mga asawa nung mga nambubugbog sa kanila. Kasi di mo alam kung anong kung anong bakit na nangyayari. Pero, siyempre, pagka may nagsumbong na Pilipina, pinaparating sa embassy. O ngayon, yung ambassador, nagwa-warning sa kanila. Meron namang batas, bakit bubugbugin yan? Diba? Ngayon, ganun. Pero dito, sa kasong to, bakit nahatulan? Hindi man lang nalaman yata ng embassy kung ibig sabihin hindi sila aware sa mga tao nila dyan na tignan natin kung anong ang ano niya ang mangyayari dahil ang sabi nila nahatulan na raw habang buhay. Yun nga raw sabi. Kaya pini-insist ko, sabi ko pakitanong lang dahil kasi ano bang pakiramdam mo dun sa sabihin mo sa yung nag-translate, sabi mo, ano bang pakiramdam mo doon sa Pilipinas? Sabi niya, educated, tsaka hindi siya very professional siya. At tsaka hindi lang pala dito nagtrabaho niya, sa iba't ibang bansa din. Ibig sabihin, talagang established ng disiplina niya, di ba? Kasi hindi ka na makakapagtrabaho sa iba't ibang bansa kung wala kang Pero, hindi natin alam kasi kailangan marami dapat silipin. Ngayon, pakinggan natin. Kaya inano ko lang to kasi narinig ko lang kahapon. Pero masakit ang ko dito dahil hindi niya ikokompromiso yung profession niya. At saka yung anak niya. At saka yung pagkatao niya bilang Pilipina na nagtatrabaho sa abroad nang dahil lang sa mga nawalang alahas o sa mga Kaya pakinggan natin to, ha? Okay, sige. Yan. Sensya na kayo sa video ko, ha? Malabo. Pinoy na nurse. Mataas naman kasi talaga ang demand ng iba't ibang bansa para sa mga Pilipino nurses. Ilan nga sa mga bansang ito ay ang UK, United States, Canada, New Zealand, Japan, Dubai, at marami pang iba. Ang pagiging OFW ay isa sa mga natatanging trabaho ng karamihang mga Pilipino. Hindi na bago para sa mga Pinoy na tahakin ang landas ng pag-abroad. Itinuturing nga silang mga bayani dahil sa kanilang sakripisyo na malayo sa kanilang pamilya. Hindi madali ang pagiging OFW at hindi lahat na bibigyan ng oportunidad para maging isang OFW. Pero ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang OFW nurse na Pinay na nasangkot sa isang krimen habang siya ay nagtatrabaho sa Germany. Ang lahat ng impormasyon na aking ibabahagi ay mula lamang sa mga balita. Ang nurse na nasangkot sa krimen at nakasuhan ay kinilala at pinangalanan lamang na Maria N. Siya ay 37 years old. Taong 2008 nang natapos ni Maria ang training niya para sa pagiging nurse. Nagsumikap at nagtrabaho si Maria para maging kwalipikado siya na magtrabaho sa Germany bilang nurse. At taong 2018 nga nang nakarating siya sa Germany bilang isang operating room nurse. Naiwan ni Maria sa Pilipinas ang isa niyang anak. Taong 2020 nang nagtrabaho si Maria sa Caritas Hospital St. Joseph sa Regensburg sa Germany. Isa ang St. Joseph sa pinakamalaking ospital sa Regensburg. Kahit na mahirap ang trabaho niya sa ospital, nagtiis si Maria para lang makapagpadala siya sa pamilya niya ng pera sa Pilipinas. Masasabi ngang hindi madali ang pagiging OFW kapag nasa ibang bansa ka dahil kailangan mong aralin ang kanilang lengguwahe. Malaki din ang adjustment na kailangan mong pagdaanan, lalo na nasa ibang bansa ka at ibang tao din ang iyong pakikisamahan. Ayon naman sa mga kasabang sa trabaho ni Maria, palakaibigan daw ang babae at maaasahan. Taong 2023 nang huling beses umuwi si Maria sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Tahimik at masaya si Maria sa kanyang trabaho. Pero nitong January 2024, isang akusasyon ang ibinintang kay Maria. Si Maria ay inakusahan na nagbibigay ng mga gamot na hindi nakareseta sa kanyang mga pasyente. Isa nga umano sa mga pasyenteng binigyan ni Maria ng gamot ay isang cancer patient na kalaunan ay namatay. Ayon nga sa report,
Nagreklamo ang pamilya ng namatay na 65 years old cancer patient dahil nawala raw ang singsing ng pasyente. Yun ang akusasyon. Namatay daw yung isang pasyente at may nagreklamo daw na wala yung singsing. Di ba? Report agad ang pamilya ng pasyente sa ospital at agad lamang nagsimula ang investigasyon ng ospital. Base nga sa investigasyon, ang nurse na naka-assign sa nasawing pasyente ay ang Pinay na si Maria. At agad ngang kinausap ng management ng ospital si Maria. Pero idiniin ng Pinay na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng singsing ng pasyente. Sinabi nga niya, wala akong kinalaman doon. Subalit, hindi naniwala ang pamilya ng pasyente sa statement ni Maria. Yan. Sinabi niya wala siyang kinalaman doon. At di siya pinaniwalaan. Pero ang tanong, ilan bang ang naka-duty ron? Siya lang ba ang naka-duty doon? Isa lang ba siyang nurse doon? Ang nangangalaga? Paano pag off siya at may pumalit? Diba? Hindi natin alam baka yung kasama niya o dapat hindi lang siyang puntire, dapat lahat. Diba? Kasi sinabi niya na nga na wala siyang alam doon eh. Bakit hindi tanungin ng iba, di ba? Yan ang wag natin maging one-sided tayo dyan dahil porket ba na Pinay tayo sila na lang para bang ikaw ng kung paano kung may mga hidden agenda yan, di ba? Mamaya gamitin din sila ng mga politiko. Alam mo naman kasi yung mga politiko nga bumabiyahe sa iba't ibang bansa eh. Pero hindi natin alam baka merong ibang ginagawa ng mga na gumawa lang ng storya para later in the future kung gusto silang pabagsakin ang mga katunggali sa politiko magpapalabas ng mga ganyang eksena. Sabihin pinabayaan o sabihin inutil na mga embassy, inutil na mga presidente. Hindi natin alam, baka mamaya lang yun, yung imagination ko lang yun, pero hindi mo magsagawa ng imagination kasi may katanungan eh, 'di ba? Hindi natin alam. Kasi bakit siya lang ang ang pinunteriya diyan. Kaya dapat alamin pa natin. Kaya nga nagsusumikap ako, tanungin mo yung kung ano bang pagkatao nitong taong to kasi sa mga ganitong bagay ng sing-sing lang na mga ikukompromiso niya ba yung profession niya? At saka yung kinikita, ang laki ng kinikita ng nurse dyan. Pinakambaba na dyan, 2,500 euro ang isang buwan dyan. 190,000. Tapos sing-sing lang, pagpalagyan nakakalaga 500 o 1,000, ikukompromiso niya ba yon sa profession niya? At saka sa kinikita niya? Diba? Napakababaw, diba? Pero tignan natin kung patuloy natin. Nawala Hiniling ng pamilya na isailalim sa autopsy ang pasyente dahil may hinala sila na may kaugnayan ang pagkawala ng singsing at pagkamatay ng pasyente. Ngayon, ilagay na sa autopsy para dahil hinala, yun ang wala yung singsing. Ngayon, tignan natin kung ano yung resulta ng autopsy. Kasabay nga ng issue na ito, napansin din ng management ng ospital ang tungkol sa 3 mga pasyente na katakatakang nawala ng malay ng mga nakaraang buwan. 2 nga sa mga pasyente na ito ay kailangang i-revive ng mga doktor para mabuhay. Ang isa naman ay nagising di kalaunan matapos mahimatay. Pinaniniwalaan nga na nahimatay ang mga pasyente dahil sa sobrang taas ng dosage na inilagay sa kanilang swero. At ang mga gamot na ito ay hindi dapat nila inumin. Ngayon ang tanong, sinong naglagay?
Kaya hindi lang naman siya gaya nga sinasabi ko, hindi lang naman siya ang taong naka-duty doon. 'Di ba? Maaring pag-alis niya, yung karelyebo niya o iba o may pumapasok. Hindi ano yan kasi ano yan, napakababaw yan. Para hatulan ng habang buhay ng mga ano yan. Napakababaw yan. Hindi kailangan imbestigahan lahat ng ano, ng bawat sulok niyan. Hindi tignan natin. Ano natin. Sinabi din ng mga pamilya ng 3 pasyente na nawala din ang suot na alahas ng mga pasyente nang sila ay nasa ospital. Subalit bago pa man makausap ng hospital management si Maria, nag-file na siya ng resignation at naglaho na parang bula. Sa resignation, sinabi ni Maria na ayaw niya magtrabaho sa ospital na pinagbibintangan siya ng maraming mga bagay. Iyon, mag-resign na raw siya dahil pinagbibintangan. Pero ayon, dito sa tinanong ko, dito pinatatanong ko ang sabi niya sa akin, may kasama daw, bakit hindi tanungin yung kasamang una nag-resign? Kasi may kasama daw na unang na nag-resign German daw tingnan natin kung February 2023 nang pinirmahan ang termination agreement ni Maria. Dahil nga sa mga ikinilos ni Maria, lalong naghinala sa kanya ang ospital. Makalipas nga ang ilang araw, lumabas naman ang resulta ng autopsy sa nasawing cancer patient. Dito na natagpuan na may isang gamot sa katawan ng pasyente na hindi dapat ibinigay sa kanya. Ang gamot na ito ay matapang at labis na delikado dahil masama ang side effects ng mga ito. Nang nalaman ito ng pamilya ng nasawing pasyente, naniniwala sila na si Maria ang nagbigay ng gamot kaya namatay ang pasyente. Dito na nga nagdesisyon ang pamilya ng pasyente na kasuhan si Maria ng murder with intent. At formal ngang nagsimula ang investigasyon ng mga pulis laban kay Maria. Sa investigasyon, nalaman nila ang kakaibang laman ng search history ni Maria sa kanyang cellphone. Ilan sa mga ni-research ni Maria ay ang mga katagang parusa para sa pagnanakaw sa Germany, mga side effect ng gamot, paano gisingin ang mga pasyente pagkatapos ibigay ang gamot. Nalaman din ng mga pulis na nagpatago ng pera si Maria sa kapwa niya. Yun, siyempre, nagre-research siya kung ano mga parusa. Kaya, hindi mo alam, kaya niya pinag-aaralan kasi baka magkamali siya, at least alam niya yung kahinatnan. Di ba? Kaya nag-research siguro yun. Ngayon naman, sa negative naman, kaya nag-research siya para kung paano gagawin niya, kung makakaiwas ba siya o hindi. Kung gagawin niya yun. Tignan natin kung anong totoo talaga. Pinoy na ang halaga ay 55,000 pesos at ilang mga relo ng February. Bukod doon, nakumpirma din ng mga pulis na nagbenta si Maria ng mga alahas noong January hanggang February 2024. Teka. Kung benta ka, lahat naman, kahit sino man tao, may karapatan na magbenta ng gamit niya Diba? Ang tanong doon kung yung binenta ba, pag-aari ba talaga nung taong yun. Dapat, hindi yung mga ganun-ganun na kailangan i-identify nila kung talagang yung ba at kung sino talaga nagbenta, kung sino talagang kasi may kapasidad siya para makabili ng mga alahas. Siyempre, dumarating yung kagigipitan, minsan gusto mo padala sa Pilipinas, alahas mo, na ibebenta mo. Diba? Mababaw na tignan natin. Benta ni Maria ang mga alahas sa isang gold metal dealer at ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 31,000 pesos hanggang 62,000 pesos So, kada isa. 500 Para euro sa lang mga yan. pulis, sapat na nga itong ebidensya para arestuhin si Maria. Kaya naman agad na hinanap si Maria ng mga pulis. Yan, sa bilagay mo sa 500 euro na yan, i-compromise mo yung pamilya mo, yung profession mo. Kung kumikita ka ng 190,000, iko-compromise mo ba yung pamilya mo na umaasa sa'yo sa ganong halaga na
Kung ganun, i-compromise yan, talagang abnormal ka na lang. Tignan natin, ang masama niyan, kung yung Pilipina na ay may bisyo, baka hindi natin alam kung anong bisyo, may bisyong sugal o drugs o ano, yun ang ano dyan. Pero ayon sa ano, sa tinanong ko, sabi niya, very ano, intelligent, matalino, very may anak yan na hindi niya iko-compromise yung pag nagkamali siya, wash out lahat. Hindi niya gagawin yun. Sa palagay ko pero tingnan natin kasi alam mo naman, kapag wala kang tagapagtanggol, pabayaan ka, hindi mo alam ang lingwahe, na-experience ko ganyan. Wala talaga. Wala kang magagawa. Kaya nagtataka ako kung bakit nahatulan. Na wala man lang alam ang ating ano dyan, mga kinaukulan. Di ba? Tingnan natin. Kasi yun ang ano ko, sabi nung after 8 months pa raw, bago nag-reply daw ang ang embassy. Wala na yun. Tapos ka na nun. Pero mo, yan ang asset ng bansa natin, yung mga OFW. Tapos mapapabayaan lang ng ganun-ganun makukulong. Kasi napakarami yan, napapabayaan. Kasi wala naman silang pakailang sa mga worker kapag nakalabas na Bihira talaga yung nagmamalasakit. Pero siyempre ako, ano ko yan kababayan ko yan. Natural. Pagka alam ko namang mayroong karapatan na kasi lahat naman tayo may karapatan, di ba? Lahat na may karapatan magsalita. Ngayon, dahil nga lang sa kakulangan lang sa pera, kulang na mga hindi na ipapaglaban yung karapatan nila. Ang karapatan natin. Kaya yan, duty and responsibility ng gobyerno na kapag may naaakusahan, bigyan ng lawyer, bigyan ng abogado para ipagtanggol. Kung nagkamali man, at least na ipagtanggol nyo ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, dahil isa yan sa asset ng ating pamahalaan. Yan ang nagpapadala buwan-buwan ng pera sa ating bansa. Kahit sino man, lahat ng mga nasa labas, dapat pag malasakitan na hindi naman lumabas yan para sa kaya lumabas yan ng bansa kasi gusto makatulong sa pamilya. Kaya siyempre masakit, di ba? Samantalang dyan sa Pilipinas, yung mga politiko natin nagpapakasasa sa puro pagnanakaw lang, di ba? Nakita sa gobyerno, puro pagnanakaw. Hindi naman lahat, mayroon nakita mo lang itong mga investigasyon ng huli sa Quadcom na to kung saan na dinadala yung pera. Hindi lang maipaliwanag. Di ba? Pero mo, manonood ka lang sine, pupunta ka pa na ibang bansa. Pupunta ka lang ng diba? Pero hindi natin yun. Kasi masama ang pakiramdam ko, hindi ako nilalabas ko lang to, sino ba ako? Diba? Yun. Wala naman ako, I'm nothing. Pero hindi mo pwedeng itago yung yung tao, hindi mo pwedeng hayaan na makulong na ganun na lang, may pamilya, may anak yan, tapos kung makatwiran, iisipin mo lang, makatwiran ang pag-iisip mo,
ikukompromiso niya ba yun? Kaya tanungin natin, dapat yan ipa-imbestigahan kung ano talagang dahilan. Tuloy natin. At ng February 27 nga nang inaresto ng mga pulis sa Germany si Maria. Kinasuhan si Maria ng murder with confidential intent, attempted murder, robbery at grievous bodily harm. Ikinulong si Grabe. Maria habang naghihintay ng kanyang Daming trial sa kaso. korte. Na-recover naman sa taong pinag-iwanan ni Maria ang mga alahas at ang mga alahas nito ay pinaniniwalaang nawawala ng mga pasyente. Matapos ngang lumabas ang mga balita tungkol sa isinampang kaso sa Pinay na si Maria, isang article ang lumabas at tungkol ito sa isang 77 years old na pasyente na nawalan din umano ng malay habang siya ay nakakumpine sa ospital kung saan nagtatrabaho si Maria. At sinabi niya nga ang tungkol sa kanyang naging karanasan. Ayon sa babae, kausap niya ang kanyang kaibigan sa cellphone nang pumasok umano ang isang nurse. At may nilagay daw ang nurse na ito sa kanyang swero. Kinabukasan, nagising siya at gulat na gulat nang sinabi ng kapwa niya pasyente na napakahaba ng kanyang tulog. Nang nagising daw ang babae, nagtaka siya na ang dalawa niyang singsing ay nawawala na. October 28, 2024 na nagsimula nga ang trial ni Maria. Sa korte, mariing itinanggi ni Maria ang bintang sa kanya. Sinabi ni Maria na hindi niya binigyan ng gamot ang mga pasyente na nahimatay at maging ang nasawing pasyente. Idiniin ni Maria na hindi niya ninakaw ang mga alahas ng mga biktima. Pero ayon sa prosecution, binigyan ni Maria ng gamot ang mga pasyente na edad 59 hanggang 87 years old. Kapag nawala ng malay ang mga pasyente, doon na nga raw ninanakawan ni Maria ang mga matatanda. At ang mga alahas na ninakaw ni Maria ay mula 6,000 hanggang 9,000 pesos. Pero para sa mga biktima, walang katumbas na pera ang sentimental value ng mga nawalang alahas. Noong mga panahon na nawala ng malay ang ilang mga pasyente, napansin ng ospital na ang demand para sa matapang ng gamot ay tumaas. Nagtaka din sila na nawawala ang mga ampules sa mga gamot na ito. Nagsalita din sa korte ang 59 years old na biktima umano ni Maria. Ayon sa babae, isang gabi niligyan ni Maria ang kanyang swero na mga gamot. Agad daw siyang nawalan ng malay. At pagkagising niya matapos ang ilang oras, nawala na daw ang kanyang mga singsing. Naalala pa nga ng babae na pumasok si Maria sa kanyang kwarto na magalang at maayos ang pagkaka-approach nito sa kanya. Sa korte, napag-alaman naman ang sahod ni Maria sa pagiging nurse ay mula 136,000 hanggang 155,000 pesos kada buwan. Kailangan niyang pasanin ang malalaking mga gastos. 60,000 pesos kasi ang upa ni Maria sa malaking apartment kada buwan na kanyang nirentahan dahil gusto niyang madala ang kanyang anak mula Pilipinas. At 28,000 pesos ang pera na ipinapadala ni Maria para sa pangangailangan ng kanyang anak sa Pilipinas. Ilang beses namang nasunugan ang kanyang pamilya sa Pilipinas at nagpadala si Maria ng 93,000 pesos. At nag-iipon din si Maria para madala ang kanyang anak sa Germany. Naisiwalat din sa korte na umuwi ng Pilipinas si Maria noong August 2023 at tila nag-iba daw ang ugali ng Pinay pagbalik sa Germany. Ayon sa mga witness, hindi na daw masayahin si Maria at tila hindi na nakikisalamuha sa ibang mga tao. Pero kahit na ganon, ipinagpatuloy daw ni Maria ang kanyang trabaho sa ospital. Nalaman din sa korte na nang hinuli si Maria, nakainom siya ng matapang na gamot na pampakalma at pampatulog. At dahil nga sa mga ebidensya laban kay Maria, napatunayan siyang guilty sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Hinatulan si Maria ng habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay niya sa isang pasyente, tangkang pagpatay sa 3 mga pasyente at pagnanakaw ng ilang mga alahas. Masaya naman ang pamilya ng cancer patient na namatay sa resulta ng hatol. Ayon sa anak ng pasyente, malungkot pa din siya dahil sa pagkawala ng kanyang nanay. Dahil gusto nga ng kanyang nanay na labanan ng cancer at mabuhay ng masaya. Ayon naman sa judge ng kaso, hindi intensyon ni Maria na mamatay ang mga pasyente niya nang binigyan niya ito ng mga gamot. Alam ni Maria na pwedeng mamatay ang kanyang mga pasyente
kapag binigyan niya ito ng mga gamot. Kaya ang krimen ay matatawag na murder with conditional intent. Idiniin din ng judge na ang nasawin Ang tanong doon, anong makukuha niya yun kung sakaling gawin niya yun, patayin man niya yun, anong makapala niya ron, anong makukuha niya ron? Yung singsing? Itong senaryo na to, hindi ka panipaniwala tong ano na to. Hindi ka panipaniwala to. O, may ano dito, may biyan ano to. Tingnan natin ulit. pasyente ay pangalawa lamang sa mga naging biktima ni Maria. Ibig sabihin, kahit na may namatay na sa mga ginagawa niya, ipinagpatuloy pa umano ni Maria ang pagbibigay ng matapang na gamot sa ilang mga pasyente. Dahil nga kahit na alam niya nang may namatay, ay ipinagpatuloy niya pa rin bigyan ang mga sumunod niyang pasyente. Sinabi naman ng panig ni Maria na hindi nila tinatanggap ang hatol sa Pinay at sila ay aapela sa kaso. Depensa din nila kay Maria, hindi lang siya ang nurse na may access sa medicine cabinet noon. Ayun. Ang alas naman daw na ibinenta ni Maria ay pinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Ayun. Nakita niyo na? Yung sinasabi ko eh. Hindi lang siya ang may access sa mga gamot na yan. At yung mga alahas, naproban na lang kanila yun. Na, bigyan natin. Kasi, masyadong kaduda-duda. Nagdesisyon daw si Maria na ibenta iyon dahil kailangan niya ng pera na ipapadala niya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Umani naman ng maraming reaksyon mula sa mga netizens ang kaso ni Maria. May mga nagsabi na maaring na-frame up lamang ang ating kababayan at hindi talaga Maaari. siya ang gumawa ng krimen. Sinabi din nila na hindi sila naniniwala madiin na siya. magagawa ni Maria ang krimen. Maaring frame up yun dahil mayroong mga taong gustong mamatay yun pero siyang ginamit, di ba? Siyang ginamit, maaring gustong patayin yun, maaring yung pamilya no, may mga mana, may mamanahin. Ngayon, siyang ginamit para sa kanya i-blame. At least pagpatay na yon, yung mga magmamana no, wala nang kanila na yung wala nang pag-aawayan dahil kasi patay na nga. Sa kanya na ibabaling yon. Diba? Kasi merong ganun, di ba? Hindi ko naman sinasabing totoo yun. Pero tayo, nagbibigay lang tayo ng maaring mangyari yun. Di ba? O kaya, merong mga politiko na gumagawa ng senaryo para hindi politiko sa diyan may hindi politiko sa Europe, politiko sa atin. mga salot na politiko gusto lang sumikat, gagawa ng senaryo, gagawin ng lahat para para lang alam niya na yun. Diba? Tignan natin yung drama nila. Mayroon ding nalungkot at nanghinayang sa nangyari. Ilan naman ay sinabi na malaki ang magiging epekto ng kaso ni Maria sa iba pang nurse sa Germany. Lalo na sa mga Pinoy nurse na gustong mag-apply sa Germany. May ilan din nagsabi na naawa sila kay Maria. At sila ay naniniwala na maaring stress o may pinagdadaanan lamang ang Pinay kaya niya nagawa ang mga bagay-bagay. Mayroon din nagsabi na dapat wag nating husgahan si Maria. Lalo na at wala raw naman talagang pahayag ang Pinay matapos maibaba ang hatol sa kanya. Ikaw, ano sa tingin mo? Guilty ba o na-frame up lang ang ating kababayang si Maria? Kung tutuusin, hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng mga kaso ang ilang mga Pinoy nurses sa iba't ibang mga bansa. Panoorin ang iba pang mga kwento ng mga Pinoy nurse na pinarasahan at kinasuhan din sa ibang bansa.
Mahirap talaga nung ganun, no? Kasi unang-una dyan, napabayaan yan. Walang abogado, walang ano. Sinabi nga sa akin nung ano, yung nagtumulong dyan, pumunta na lang doon sa kote para i-ano na lang eh. Kahit walang ano, walang bayad yung pamasahe niya dahil naawa siya, walang pera yung ano. Siyempre. Pero dapat alam naman ng ano yan, ng ating pamahalaan na ang pinapasok ng mga migrant worker, bilyon. Bilyon ang dollar ang pinapasok niyan. Paglabas at pasok niyan, magbabayad pa yan sa mga tax dyan sa airport. Pero nagtataka ako, nagkaroon ng kaso. 8 buwan daw bago mag-reply ang embassy at wala na yun. Sentensyado na yun. Ano pa magagawa nila dun? Kaya kaduda-duda yung nangyaring senaryo. Yan. Kayo na lang maghusga. Pero dapat yan makarating sa kinaukulan. Paribag ang investigasyon. Kung sino yung mga kasamaan sa trabaho. Kasi ayon sa ano, meron pa rin siyang kasama. Yun pa raw ang naunang umalis kaysa sa kanya. Diba? At saka hindi lang siya ang may access sa mga gamot. Diba? At yung alahas niya nung binenta, mano niya pa sa magulang niya yun. At ang problema, pag walang abogado at dinabigyan ng abogado, ang mangyayari ang prosecutor niya, isi-single out na lang niya ng ano, wala nagtatanggol. Unang-una, hindi mo alam ang lingwahe. Diba? Yan, ang laki ng budget dyan sa migrant, departamento ng migrant worker. Dapat yan. Minomonitor na kung sino man may problema. May kaso man, bigyan ng abogado. May naabuso man. Diba? Migrant o OFW, bigyan ng abogado. Kasi may budget naman eh. Huwag niyong pabayaan kasi yan ang sa isang pinakamalaking asset ng bansa natin yan. Migrant worker. Dapat yan pangalagaan. Normally, ang mga Pilipino, disiplina natin yan pag nasa ibang bansa. Naliban lang kapag nalulung yan sa droga, sa sugal. Iba na ang takbo ng utak niyan. Kaya nga bago umalis yan, ino-orient kagad yan. Punta kayo sa ibang bansa para kumita ng pera, para gumanda ang buhay, huwag kayong magsusugal, huwag kayong titikim ng droga. Yung mga ganun bang para nare-remind sila na may nangangalaga sa kanila. Di ba? Na may nangangalaga sa kanila, mayroon nagpapayo sa kanila na hindi sila nag-iisa kasi pag nasa labas ka na, nag-iisa ka na lang at wala kang Kaya maganda rin yung mga function na may mga community, kikita ron pero karamihan ayaw nang humalo pag nagka-problema, hindi mo na siya makikita sa mga community, sa mga festival,
Alam mo kasi may mga problema sila sa pamilya o may problema sila sa asawa. Hindi sila nakaka-engage sa mga function ng mga community. Na-isolate sila. Kaya dapat meron tayong naggaganon kung kamusta kayo, pamilya ba? O kamusta na kayo? Ilan ba kayo dyan sa Hamburg? Ilan ba yung mga Pilipino dyan? O may party tayo sa susunod, ha? O may festival. O dyan sa Frankfurt, ilan ba mga Pilipino dyan? Di ba? Kaso itong mga ano rin, sinasamantalahan din yung ewan ko ba? Hindi natin alam. Pero dapat meron talagang yung sincere na mapapagkatiwalaan ng Kasi iba naman, bibigyan mo nga ng ganun duty. Pagdating naman doon, aabusuhin yung Diba nangyari sa Saudi? Putyan yung sa ba yon? Mismo niyang tinakbuhan sila para humingi ng saklolo. Yung puta sila pang yumayari doon sa Pilipinas, inaano nila, sabi ko, grabe itong mga hayop na to. Sinamantala nila siyempre, hopeless. Siyempre, pagka yung mga gago doon, dinapunan libog, alam lang mo magagawin. Pagkasamantalahan nila. Dapat yun ng pauwi, tapos sintensya ng habang buhay. Mga ganun tao. Pinagkakatiwalaan kayo, tapos kayo magsasamantala sa mga nanghihingi ng saklolo. Marami yan. Hindi lang yan. Utagis. Okay, dito na lang muna. Pero sana i-monitor to dahil kasi hindi habang buhay niyang pagdudusahan sa kulungan yan ay hindi niya ginawa. Hindi ko sinasabing hindi ginawa, baka hindi ginawa lang pala dahil nasintensyahan pero duda ako diba? Kasi hindi niya ikukompromise yung profession niya sa isang singsing. At saka bakit mo papatay yung tao? Pucha, may sinumpaan ka na ubuhayin mong pasyente. Baka yung mga outsider na gusto lang patayin yon siyang ginamit dahil pagpatay niya yun, maaring may mamanahin yun, may mga pera yun, o hindi natin alam, di ba? Pero kung sa side mo, kung isipin mo yung side na Pilipina, bakit niya papatayin yun? Bakit niya lalasunin ng yun? Di ba? Ikukompromisyo ba yung profession niya? Yung anak niya at saka yung pagkatao yung bilang Pilipina. Mga Pilipina, very yan. Napaka maingat ng mga yan. Hindi sila kasi alam sa Pilipina sa mga hindi naman sa may mga may mga dignidad, hindi naman basta-basta yan. Gagawa ka mo ng mga ganyang krimen. Buhay, imbis sila bigyan ng buhay, sila papatayin. Tingnan natin, dapat yan i-revite. Halongkatin kung anong klase bang pagkatao ng Pilipina. Ngayon, pagka alam nyo may tandal talagang merong criminal minded yan, talagang dapat lang deserve nyo makulong talaga siya. Pero dito sa tinanong ko, sabi ko, hindi ako makapaniwala doon. Tapos, ang sagot niya sa akin, kami rin mismo, marami itong mga Pilipina dito, hindi rin makapaniwala kasi una-una, decenteng tao yung matalino yan. Hindi niya magagawa yun. Yun ang naging ayon sa Subukan natin uli. Tatanungin ko uli sa ibang araw.
Sige, dito na lang muna kasi basta subaybayan natin. Okay. Yan, bye-bye.